Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Sa hapon po na ito, ang pinag-aaralan po natin ay patungkol sa katapatan. At ilang linggo na po natin itong tinatapik. At isa po na point po sa atin ay maging matapat po tayo palagi sa lahat ng bagay. Amen po. So, sa hapon po na ito, ipagpapatuloy po natin yung topic, ang katapatan sa ministry. So, pag sinabi nating ministry, ito yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin ng ministry, ito yung trabaho natin sa Panginoon. Na kahit walang nakakakita sa'yo, walang nakakakita sa akin, dapat nandun po yung katapatan po natin. Alam niyo po, sa dictionary, ang ibig sabihin ng katapatan o yung faithful sa English, remaining loyal and steadfast, firm in adherence to promises or in observance of duty. So sabi niya pong ganun dito, remaining loyal and steadfast. Kung tayo po ay nananatiling matapat sa ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, sabi niya ganun dito, remaining loyal. Ibig sabihin, hindi nagbabago. Amen po. Ang Diyos po ay hindi nagbabago. Siya po ay matapat na Diyos. At tayo lang naman pong mga tao ang minsan ay pabago-bago. Pero ang pagkatawag ng Diyos, ang sabi ng Romans 11:29, hindi po ito nagbabago. Ngayon, sabi niya, firm in adherence to promises or in observance. Ibig sabihin ng katapatan, hindi po nagbabago yung pinangako mo sa Panginoon. At ang Diyos po ay hindi nagbabago. Kung ano yung sinabi niya, yun ang gagawin niya. Ang sabi niya pong ganun dito, observance of duty. Hindi lang po ito sa ministry, kundi sa lahat ng pagkakataon ay maging matapat po tayo. Amen po. May mga paaraan para tayo po ay makasama ng rapture. Kailangan maging matapat tayo sa pagdalo sa gawain. Maging matapat po tayo sa panalangin, sa ministry. Maging matapat tayo na lumayo sa kasalanan. Maging puspos lagi ng banal na Espiritu. At sabi niya pong ganun dito, if you are faithful to someone or something, you remain loyal and keep the promises you made. So, kapag ikaw daw po ay matapat, mag-stay ka lang na loyal. At ang sabi niya pong ganun dito, mananatili yung kung ano yung ipinangako po natin. Tayo po ay nangako sa Panginoon, hindi po sa tao. Amen po. At ang Diyos po ang magbaback up po sa atin sa mga lugar, sa field na pinupuntahan po natin. Amen po. Ang sabi niya ganun dito, ang pagiging faithful ay isang vow. Sabihin po natin sa katabi po natin, ang pagiging faithful ay isang vow. Ibig sabihin ng vow, ito ay tipan or covenant natin. Amen po. Hindi lang po ito sa kasal. Yan, sabi lagi ng mga kinakasal, till death do us part. Ang paglilingkod natin sa Panginoon, ang katapatan natin sa Panginoon ay hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Dito po sa Matthew chapter 24 verse 13, ang sabi niya dito, ngunit ang manatiling tapat. Ibig sabihin ng ngunit, ito po ay conditional. Nasa sayo, nasa sa akin, kung ikaw ay magiging matapat. Alam niyo po, minsan, mas mahirap maging matapat, lalo na kapag nag-iisa ka na lang sa field. Nasubukan na po nating mag-isa sa field. Pero alam niyo po, dun matites yung katapatan natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Naalala ko po dati, nung ako po ay naranasan ko pong mag-isa sa field, hindi naman hindi naman laging masaya. Pero alam niyo po, as long as
kilala mo, alam mo, at kung sino yung inuuhan mo sa calling na yan, sa ministry na yan, magi-stay ka at mananatili sa'yo yung katapatan. Bakit? Alam mo kasi, ang Diyos sa tumawag sa'yo ay matapat. At hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan doon sa lugar na pinagdalhan niya sa'yo. Amen po, hindi mo kailangan mangamba, hindi mo kailangan matakot. Kasi, ang Diyos ay matapat na Diyos at hindi ka niya iiwan doon sa lugar na yon. Sabi niya pong gano'n dito, ngunit ang manatiling tapat. Kung mananatili lang po tayong magiging matapat, saan? Sa calling po natin. Sa calling ng Panginoon sa atin. Lahat po tayo ay hindi qualified. Pero alam niyo po, sa kabila po nun, ang Diyos po ang pumili po sa atin para tayo po ay ma-qualified sa calling po na ito. Ang sabi niya dito, hanggang wakas. Ang pananatili, ang katapatan ay hindi lang po sa umpisa, kundi ang pagiging matapat ay hanggang sa dulo. Marami na pong nangyayari sa paligid po natin, ang dami na pong mga distraction sa paligid po natin. Pero ini-encourage ko po ang bawat isa, maging matapat po tayo sa Panginoon. Alalahanin po natin yung mga pangako ng Diyos para ma-refresh yung katapatan ng Panginoon sa atin at para ma-refresh din po yung pagiging matapat natin sa Diyos, kasi not all the time po talaga nagiging matapat tayo sa Panginoon. Tama po. Pero alam niyo po, ang sabi niyo gano'n dito, ini-encourage po tayo dito sa Matthew chapter 24 verse 13. Kung tayo po ay magiging manatiling tapat sa Panginoon. Sabi niya, hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ito po yung benepisyo ng pagiging matapat sa ministry. May kaligtasan sa Panginoon. Amen po, makukuha natin yung buhay na wala hanggan. Kasi hanggat wala pa po tayo sa langit, tayo po ay isi-shake ng kaaway dito sa lupa. Marami siyang mga bulong, marami siyang mga negative, nasasabihin po sa atin. Anything na makakadistract po sa ministry natin. Amen po. Pero yun nga, sabi niya dito, piliin mo na maging matapat sa calling at sa tumawag sa iyo. Amen po. Faithfulness hanggang dulo. Hindi sa umpisa lang ang pagiging matapat. Ang pagiging matapat po natin ay hanggang sa dulo, hanggang wakas. Lagi po nating napapakinggan, kada camp, last day na, urgent, ang pagkatawag ng Diyos, last call na. Lagi po natin yan naririnig, last days na, last hour, last minute. Kaya mahalaga po na maging matapat po tayo sa ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang sabi niya pong gano'n dito, ang katapatan ay isang vow natin sa Panginoon. So, pag pag sinabi kasing vow or yung tipan, hindi naman po ito laging laging yan sinasabi ng mga may pamilya na o may asawa na, hindi naman laging masaya. Pero alam niyo po, ang sabi ng Panginoon, sasamahan ka niya. Sa saya man yan o sa lungkot man yan. Kasi siya yung the best comforter natin, counselor natin, guidance natin ng Holy Spirit. Amen po. So sabi niya gano'n dito, hindi ka niya iiwan na mag-isa, kundi sasamahan ka niya. Ang sabi niya, ang katapatan ay isang vow. So ang vow, ang tipan natin sa Panginoon, everyday, nire-renew natin yung pangako natin sa Panginoon. Amen po. Kasi hindi nga palagi okay ka sa field, hindi palagi okay yung paglilingkod natin sa Panginoon. Pero ito po yung benefits kung tayo po ay magiging matapat. Ang sabi po ng Biblia, ito sa Matthew chapter 24 verse 13, ang siyang maliligtas. So ibig sabihin, darating ang time, hindi talaga lahat maliligtas, kundi yung mga nanatiling matapat sa ministry lang ang maliligtas. Ang sabi niya po dito, tapat, kapag sinabi natin alam niyo yung word na tapat, kahit baliktarin mo yan, tapat pa rin yan. Isa po yan sa nagrema po sa akin nung time na may nagtuturong pastor. Hindi ko po siya makalimutan.
At ang sabi niya ganun, kahit baliktarin mo yung word ng tapat, tapat pa rin yan. Ang Diyos po ay hindi nagbabago. Siya pa rin ay Diyos noon, ngayon, at hanggang ngayon. Kung paano niya binaback upan ang mga men of God noong unang panahon dahilan sa pagsunod nila sa Diyos. At alam niyo po mga kapatid, kung tayo po ay magiging matapat lang sa Panginoon, na-appreciate po ng Diyos lahat ng ginagawa po natin. Maaring hindi po ito makita ng mga tao, hindi ito makita ng nakapaligid po sa atin, ng pastor po natin, pero ang Diyos po nakikita niya lahat ng ginagawa natin. At kung tayo po ay magiging matapat, ang pangako ng Lord sa unang Korinto chapter 15 verse 58, ang sabi niya ganun, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo, huwag kayong patitinag, manatili kayo na maging matapat. Amen po, kasi hindi nasasayang yung pagpapagal o yung pagod na ginagawa natin sa paglilingkod. Yes, mapapagod tayo, pero nawa, wag po tayong tumalikod. Amen po. At ang sabi niya pong ganun dito, hindi nagbabago ang Diyos. Ang Diyos po ay matapat noon at hanggang ngayon. Alam niyo po, last ko po, alam naman po natin lahat yung kay Dong Haing, yung isang Korean, laging pinapanood po sa atin. Ang isang pinopoint niya po doon, di ba dumating ang time, ang saya-saya niya naglilingkod sa Panginoon, talagang hawak-hawak niya yung krus. Dumating ang time, natumba na siya, at naalala niya po na yung bilin sa kanya ng Panginoong Jesus. Na dapat pagdating ng Panginoong Jesus, hawak-hawak mo pa rin yung krus. Hawak-hawak mo pa rin yung ministeryo na ipinagkatiwala niya sa iyo. Amen po. Huwag kang alis sa ministry. Kasi lagi nga binabanggit sa atin ni Pastor Boy na dyan lang tayo maingatan ng Diyos. Amen po. Diyan lang tayo maingatan ng Diyos. Naalala ko po yung sinermon niya nung sa Rizal District, yung anniversary. Hindi ka pwedeng mapagod. Hindi ka pwedeng manghina kasi maraming taong nakaasa sa'yo. Yung family mo, yung mga tao na nakapaligid sa'yo. Amen po. Yes, makakaramdam tayo ng pagod. Bakit? Tao tayo eh. Nandito tayo sa physical world. Pero ang kalakasan niya natin ay makukuha lang natin ito sa presensya ng Panginoon. Libre lang umiyak. Pwede kang umiyak sa harapan ng Panginoon. Amen po. At hindi ka naman, hindi ka tatalikuran ng Diyos. At ang pinakamalakas na anointing kapag ikaw at ang Diyos lang ang nag-uusap. Amen po. So, sa bawat isa po sa atin, in-encourage ko po na tayo po ay maging matapat sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit mag-isa ka na lang, enjoy mo lang yung ministry na yan. Enjoy lang natin yung pagsiserve natin sa Panginoon. Enjoy lang natin yung ginagawa natin. Lagi nating isipin na ito ay para sa Panginoon. Ang sabi ng Colossians 3:23, gawin mo ito na ginagawa mo sa Panginoon. At kapag ginagawa mo ito sa Panginoon, na nare-revive yung katapatan natin sa Diyos. Amen po. So, God bless po ulit sa bawat isa. At maging matapat lang po tayo sa pagsiserve natin sa Diyos na tumawag po sa atin. Sige po, minsan pa tayo pong lahat ay manalangin at yumuko. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, patuloy ka naming ina-appreciate sa hapon na ito. Salamat sa katapatan mo sa aming Panginoon. Hinihiling namin, O Diyos, na increase mo pa yung katapatan namin sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, O Diyos, hindi ka nagbabago. Salamat, O Lord, dahil nakikita mo lahat ng aming mga ginagawa, nakikita mo lahat ng mga pagpapagal namin, Panginoon. Comfort mo ang bawat isa, ang mga kasamahan namin manggagawa, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magpalakas, O Diyos. Hayaan mo, Lord, hanggang sa wakas, hanggang sa dulo, Panginoon, makita mo kami na matapat at masaya na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Madatnan mo kami na nandun kami sa calling. Madatnan mo kami, Panginoon, na ginagawa namin yung ministeryo na ipinagkatiwala mo sa amin, O Diyos. Palakasin at patatagin mo ang bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maraming salamat po at magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin.